Hi, kumusta mga ka-DC? Salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa bago nating channel na Kuya Louie Horror Stories mula pa sa Dakilang Crisanto at Kuya Lou. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share at subscribe ha. Maraming salamat! Pasensya na kayo, natagalan tayo ng next upload. Pero ang good news, asahan yung tuloy-tuloy na ulit ang uploads natin ng mga kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Nakilala niyo ba ang boses na yon? Tignan natin kung kasama siya ulit sa mga characters ngayon. Eto, kilala nyo ba? Abangan nyo mamaya sa pagwawakas ng kwento natin. Magsha-shoutout ako gamit ang boses ko dyan dahil ako ang tagalized voice actor niya. Kilala siya ng mga batang 90s dyan. Sa ngayon, relax lang kayo dyan at sisimulan na natin. TL, para sa'yo pala, iced coffee po. Tinandaan ko yung flavor na paborito mo. Sana magustuhan mo. Hindi ka na sana nag-abala, Victoria. Pero, salamat ha. Wow! May pakapi pala rito oh. Nasaan yung sa akin? Bumili ka na sa'yo. May pera ka naman. Alis na ako, TL. Enjoy your coffee. Grabe talaga ang dating mo, pre. Lagi talagang may nauhumaling sa yung newbie. Dinaan na lang sa tawa ni Jed ang tukso ng kaibigang si Oscar habang tinitignan ng papalayong figura ng newbie nila sa team. Sa BPO company sila nagtatrabaho at bilang team leader, tungkulin niyang tulungan ang mga kasama. Isa si Victoria sa mga bagong dagdag sa kanyang team mga ilang linggo nang nakakalipas. Ngunit hanggang ngayon, personal niya pa rin itong inaalalayan. Hindi naman yun abala sa kanya dahil maayos naman ito manghingi ng tulong. Yun nga lang, hindi maiwasan na may masabi ang iba nilang katrabaho. Pero, pre, seryoso ha? Mukhang iba talaga ang tama sa'yo ng isang yun eh. Matagal nang tapos ang training pero panay sunod pa rin sa'yo. Delikado ka dyan kapag na-chismis ka, naku! Wala namang mali siya yun sa amin, pre. Normal lang naman sa team namin nangungulelat na kailangan talaga ng tulong. Points din natin ang bababa kapag hindi ko na-guide. Baka sa'yo wala lang. Pero baka sa kanya iba na pala ang ibig sabihin. Nung ako kasi ang nag-offer ng tulong nung nakaraan, naku, inayawan ako kasi kaya niya na raw mag-isa. Kaya pala todo duda ka kasi di umubra sa kanya yung diskarte mo eh. Relax din kasi kung minsan, pre. Hinay-hinay lang sa pagpapapogi sa team. Hindi sa ganun. Sa halip na intindihin pa ni Jed ang pag-aalala ng kaibigan, ipinagsawalang bahala niya na lang yun at bumalik na sila sa trabaho. Likas na presko si Oscar. Sa bawat bagong pasok ng iilang tauhan sa kumpanya, may natitipuhan ito at madalas itong nagtatagumpay sa pagpapaibig ng babae. Inisip na lang ni Jed na natamaan ang ego ni Oscar sa pagiging mailap ni Victoria. Kaya naman ganito ito kung magsuspecha. Sa smoking area naman kung saan kasalukuyang nagchichismisan ng mga babaeng membro ng kanilang team, tahimik lang na nakikinig si Victoria. Ito na ang nakasanayan niya. Ayaw niya kasing magmukhang desperada sa pakikipagkaibigan dahil ang habol niya lang dagdag impormasyon. Ka-stress sa mga customer ngayon, lahat nakakakalbo ng anit. Buti na lang talaga hindi grabe ang pressure sa atin ngayon. Ka-stress sa mga customer ngayon, lahat nakakakalbo ng anit. Buti na lang talaga hindi grabe ang pressure sa atin ngayon. Sinabi mo pa, kung hindi lang talaga ako takot masisante, baka mabato ko na yun ang keyboard eh. Buti na lang nasagip kanina ni TL ang call ko. Muntik na talaga. Ang pogi talaga ni TL, no? Super bait pa. Kung hindi lang mas bata sa akin yun, pwede na sana. Ay, ang harot ha. Sa part ng edad ka pa talaga nag-alangan, baka nakakalimutan mo na may asawa ka na at nakshi. Mukha ano naman to, happy crush lang naman. Parang hindi ka naman nahumaling kay Oscar kung makajudge ka dyan. May asawa rin naman yun. Sa bagay, hindi rin kita masisisi. Appear tayo dyan, te. Napakuyom ng kamay si Victoria habang tuloy pa rin sa pag-uusap ang dalawang babae patungkol kay Jed. Balak niya lang sanang makasagap ng chismis na magagamit niya sa trabaho. Ngunit mukhang selos patuloy ang nakolekta niya ngayong araw. Hindi pa man kasi nasasabi ni Jed sa kanya, sa isip niya may something na sila. Sa ngayon,
Hinihintay niya lang na magtapat ito. Ngunit bago pa man magpakalunod sa ilusyon si Victoria, may sumunod pang usapan ng trabaho niya na mas lalong nagpagalit sa kanya. Ano sa tingin mo, te? Single ba si TL or hindi? Ilang years na kasi yun dito, pero hindi ko talaga nakikitang may special someone. Mabait siya sa lahat, pero hindi talaga pumapatol kahit harutin. Ay, ngayon ko lang naalala, nung nakaraan pala sa labas, nakita ko si TL na may kasama sa car. Hindi ko lang sigurado kung girlfriend niya yun pero sure ako na babae yung pasahero. Baka yun na nga, te. Swerte ni girl kung sakali Mailap yung jowa niya rito kahit hindi niya bantay sarado. Allergic sa kabit. Guys, anong tea? Ay, nandiyan ka pala, Victoria. Good timing ka. Pinag-uusapan lang namin ang love life ni TL. Ikaw, ano sa tingin mo? Single ba siya or taken na? Hindi na nakatiis si Victoria sa basta-bastang pagmamanman kaya lumabas na siya para ipakita ang sarili. Hindi naman nagtaka ang dalawang babae sa biglaang pagsulpot niya. Mas tutok ang mga ito sa usapan habang hinihintay ang kanyang sagot. Umasta namang nahihiya si Victoria kaya nagtinginan sina Brenda at Janet. Una pa lang, pansinan nila ang pagsunod-sunod nito sa team leader nila. Kaya may nakalakip na intriga ang kanilang tingin. Hindi ko sure Wala namang nakakwento si Jed sa akin. Ayoko ring panghimasukan ng personal na buhay niya kung sakali. Jed? Ano yan? First name basis na kayo? Ikaw Ay, nag-blush siya Pero hindi na ako magtatakot kung ikaw nga yun. Ang sweet nyo nga lagi Parang may sarili kayong mundo. Bagay kayo. Akala ko ba crush mo si TL, Janet? Ano yan? Nagpaparaya ka na ba? Takot ka na bang sabunutan ng totoong girlfriend? Loka, hindi naman kasi seryoso yun. Kita mo naman na mas bagay itong si Victoria dun kay TL Kung sa kanya lang din naman mapupunta ang happy crush ko, boto na ako. Parehong matangos ang ilong. Hindi magkalayo ang tangkad at mestizo at mestisa sila. Siguradong magagandang magiging mga anak nyo. Aba, sana all na lang. Pabiro man ang pagkakasabi ni Janet at pakikisakay ni Brenda sa usapan. Iba naman ang dating noon kay Victoria. Sineryoso niya ang paghahambing sa kanilang dalawa ni Jed. Sa isiping may potensyal nga silang dalawa sa harap ng iba, lumakas ang loob niya na kumilos para mas lalong mapalapit sa kanilang team leader. Kaya nang sumunod na pagkakataon, sinadya niyang huwag galingan sa trabaho. Laking tuwa niya naman ang napansin agad yon ni Jed. Victoria, napansin ko na ang baba ng scores mo ngayon Ano nangyayari? May problema ba? Ay, sorry TL. Medyo nahihirapan kasi ako sa pag-pitch. Pasensya po talaga sa pagiging pabigat ko sa team Magbabackdown na lang po ako siguro. Ano ka ba? Okay lang yan. Mababawi pa natin yan. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako, okay? Sabihan mo lang ako kung saan ka banda nahihirapan para ma-coach kita. Nakakaya naman po, TL. Sa lahat yata ng kasabayan ko, ako lang tong nangungulelat. Sure ka bang hindi makakaabala sa'yo kung sakali? Hindi ba yun unfair sa iba? Leader niyo ako, kaya hindi ka na dapat mahiya na lumapit kapag may kailangan ka, Victoria. Parte rin to ng trabaho ko, kaya wag mong isipin na abala to, ha? Dapat sa team natin, nagtutulungan tayo. Nagpanggap mang nahihiya nung una, bumigay rin si Victoria sa alok ni Jed kalaunan. Sinamantala niya ang pagiging bukas nito sa pagtulong. Kaya naman ang sumunod na mga araw, halos lagi na siya nitong buntot. Lahat ng klase ng problema, idinudulog niya sa lalaki. Sa mga pagkakataong wala silang inaasikaso, dinadaan niya sa panlilibre ang TL nila bilang pagbibigay pasasalamat. Ngunit ang totoo, ginagawa niya rin yon para mas lalo niyang makasama ito ng matagal. Napansin naman ulit yun ni Oscar na hindi na nakatiis pumuna sa ginagawa ng kaibigan. Uy, mukhang napapadalas na yata ang pagsusulo niyo ni Victoria. Baka magulat na lang kami kapag biglang may sumugo dito at magkagulo pa. Huwag mo muna akong bad tripin ngayon, Oscar Imbis na kami ang bantayan mo, tumuto ka na lang sa pagpapataas ng points natin sa team. Inuuna mo pa yung inggit mo Paala mo naman, mauubusan ka ng babae rito sa opisina.
Ay pre, hindi to dahil sa inggit Concern lang talaga ako sa'yo. Kita ng lahat dito na ginagamit ka na ng babaeng yun Yung mga pitching na nahihirapan ka mo siya. Naku, mas smooth pa yata yun sa matagal na nating kasama. Himala lang na kapag nanonood ka sa ginagawa niya, para na siyang hindi marunong bigla. Ano bang kalokohan niyang, "Ay, pasensya na sa pagsingit, TL ha. Pero agree ako rito kay Oscar. Katabi ko ng cubicle si Victoria kaya rinig ko minsan kung paano siya makipag-usap sa kliyente. Kapag nagko-coach ka lang naman, doon siya nag-aas ng nahihirapan pero kapag kami-kami na lang, maganda naman ang performance niya." Napaisip ng malalim si Jed sa ilan pang dagdag na sinabi ng matagal ng agent nila sa kumpanya na si Freddy. Kung galing kay Oscar ang mga paratang, pwede niyang sabihin na dahil lang yun sa naapakang pride. Subalit dahil nang galing yun sa senior agent nilang si Freddy, hindi niya maiwasang mag-iba ng takbo ng isip at seryosohin ang sitwasyon. Salamat sa pagsasabi, Freddy. Sige, susubukan ko siyang kausapin tungkol dito. Dapat talaga magbigay ka ng boundaries, pre. Kahit kami nakakahalata sa ginagawa niya Hindi na rin normal yung pagdikit-dikit niya. Wala naman kasi siyang hinihingi na hindi naman parte ng gawain ko bilang leader, pre. Kapag bigla na lang akong umayo sa pagbigay tulong, baka ako naman ang malilintikan sa management. Paano kung i-turn over mo siya sa akin, TL? Willing naman ako mag-coach kung sakali. Para na rin hindi ka na niya maabala at hindi na lumalato. Mas okay na sa una pa lang, maagapan mo na. Sigurado ka, Freddy? O sige, susubukan ko. Salamat Oh, ayos naman pala Ayan, pwede na akong di sabunutan ng nagpapabantay sa'yo. Loko ka talaga. Hindi naman ganun si Rochelle. Matatag ang samahan namin kaya hindi matitibag ang tiwala nun sa akin. Matagal nang magkaibigan ang dalawa. Kaya si Oscar lang ang nakakaalam na may kinakasama na si Jed. Matagal na silang nagsasama ng kasintahan niyang si Rochelle at bilang malapit na kaibigan, minsan na itong nabili na nabantayan si Jed kung sakaling may ibang babaeng umaaligid. Wala naman siyang dapat problemahin dahil kahit na mabait sa lahat, kilala namang mailap si Jed sa mga sumusubok na kumalantari sa kanya. Kampante si Oscar na hindi lilihis ang kaibigan katulad niya. Kaya ang makita ang kakaibang paglapit ni Victoria ay kanyang kinaalarma. Ngayong nakita ng masosolusyonan na ang problema, panatag siyang susunod si Jed sa binigay nilang payo. TL, pinatawag niyo raw ako. May problema po ba? Laglag na naman po ba ako? Wala namang problema, Victoria. So far, maganda naman ang performance mo. May sasabihin lang sana ako. Ah, ano po yun? Labis ang pagkabog ng dibdib ni Victoria dahil sa isip niya, ito na ang oras. Magtatapat na sa kanya si Jed sa wakas. Aligagaman, palihim niya namang inayos ang sarili. Hindi siya handa sa ngayon. Ngunit hindi na rin siya makapaghintay sa sasabihin ng lalaki. Yun nga lang, taliwa sa pantasya niya ang lumabas na salita sa bibig nito. Nitong nakaraan, may mga task na binigay sa akin kaya simula bukas, hindi na kita matutulungan, Victoria. Pwede ka namang lumapit sa akin kung tungkol sa team ang problema. Pero kapag sa coaching na pwede kang magpatulong, pero kapag sa coaching na, pwede kang magpatulong kay Freddy. Tenured na siya rito kaya pagdating sa proper pitching, bihasa na siya ron. Wala ka namang problema sa ganon, di ba? Ayos lang naman po. Pero, bakit? Normal lang naman ang ganito sa trabaho. Willing namang tumulong ang kasamahan natin sa team kung kailangan mo. Huwag mo sanang masamain Pero hindi naman pwedeng laging sa'yo lang ako nakatutok Kailangan nating mag-double time ngayon para makahabol ang scores. Dati naman, nasisingit mo ako sa tambak mong trabaho. May nagawa ba ako kaya pinamimigay mo na ako sa iba? Talaga bang pabigat na ako sa'yo? Natigilan si Jed sa paraan ng pagkakasabi no ni Victoria at sa mata nitong paluha na habang mapaghanap na nakatingin sa kanya. May nahahagip siyang tampo sa boses ng kaharap, kaya mas lalo tuloy niyang napagtanto na iba nga ang dating nito ng nakaraang pagtulong niya. May nahahagip siyang tampo sa boses ng kaharap,
Kaya mas lalo tuloy niyang napagtanto na iba nga ang dating dito ng nakaraang pagtulong niya. Ngayon din niya napapatunayan ang tinutukoy ni Oscar. Ha? Parang iba naman ang dating ng pagkakasabi mo, Victoria. Hindi naman sa ganun yun. Para din kasi sa team natin to, kaya sana maintindihan mo. Hindi to personal o kung ano pa man ha. Gets ko naman po. Pasensya na ha. Nabigla lang talaga ako, TL. Siguro, nasanay lang akong may umaalalay sa akin lagi. Kaya ngayong wala na, hindi ko mapigilang ganito mag-react. I'm sorry. Ayos lang. Naiintindihan kita, Victoria. Bago ako naging leader, naging katulad mo rin ako na nangangapa sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala. Sa mga araw naman na inoobserbahan ko ang calls mo, may nakikita naman akong improvement eh. So ano, okay na ba tayo? Okay na po. Salamat po sa pagtulong sa akin. TL. Bakas ang lungkot sa mukha ni Victoria sa sumunod na araw na halata ang distansya sa pagitan nila ni Jed. Nginingitian pa rin naman siya ng lalaki. Ngunit hindi na tulad ng dati na nagtatagal yon at napunta na sa magaang na pag-uusap ang bawat tagpo nila. Lagi pa rin naman silang nagkakaharap sa mga meeting at usapan na tungkol sa team. Subalit kapag sinusubukan niya itong makausap ng solo, may mga balakid siyang nakakatagpo. Okay team, dyan na nagtatapos ang meeting natin for this month. Kung may mga tanong kayo, email nyo na lang sa akin ha. Jed, teka. Uy, saan ka pupunta ha? May asikasuhin pa tayo rito, Victoria. Mamaya ka na mag-as ng buntot dyan. Panira ka naman eh. Walang nagawa si Victoria kung hindi bigyan ng pansamantalang espasyo si Jed. Pinapanatag niya na lang ang sarili na kapag lumipas na ang problema nila sa team, babalik din sila sa dati ng lalaki. Kaya naman sinikap niya na lang nagalingan sa trabaho. Sa isip niya, kapag tumaas na ang kanilang score, tiyak na matutuwa si Jed sa kanya. Nagbabaka sakali siya na sa paraan ng pagresolba ng problema, babalik sila sa dating nakasanayan. Te, kaya mo ba? Mukhang hindi ka na umuwi sa kakatrabaho ah. Baka naman may balak kang huminay-hinay. Nandito pa kami oh. Hindi mo kailangan buhatin ng team na mag-isa. Oo nga naman. Pansin namin na lagi ka na nagtatagal dito. Daig mo pa kami ni Brenda na may anak na. Diyos mio. May pagkakagastusan ka ba na malaki, te? Bakasyon ba o balak mong bumili ng kotse? Kay talaga, hindi naman. Bumabawi lang kasi ako. Kasi kulelat ako last time. Para na rin makabawi ang team natin. Kawawa rin si TL eh. Tulong ko na rin to sa kanya. Rinig ko nga nung nakaraan na double time dapat ngayon. O sige ha, pero ikaw nang bahala te. Kami ni Janet, petics na lang muna. Kaya nyo na yan ni TL. Simula nang ibigay na dahilan ni Jed ang pagbaba ng scores ng team sa pagpasa sa kanya sa ibang kasamahan, sinikap ni Victoria na puna ng kakulangan sa pag-asang mababago rin yun. Marespeto rin niyang inayawa ng alok ni Freddy dahil ayaw niya sa ideyang ito pang makakakuha ng papuri kung sakali. Pilit ang ngiting tinitiis niya naman ang pamumuna ng mga katrabaho at mas tutok siyang paganahin ang kanyang plano. Wow! Ka-impress naman itong stats mo, Victoria. Ikaw ba talaga ang may gawa nito? Nang iinis ka ba ha? Uy, huwag mo nang asarin, Oscar. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na tayo nakahabol ngayon. Congrats nga pala sa'yo, Victoria. Ha? Sabi ko naman sa'yo kaya mo eh. Buti naman at mas natutukan ka ni Freddy. Ay, TL, wala akong ambag dyan ha. Si Victoria lahat ang may gawa niyan. Kung tutusin nga, mas magaling pa yung mag-pitch kaysa sa akin eh. Lagi pang mas masipag sa survey, naku! Ay, ganun? Ang galing naman pala. O see, di mo na nga talaga kailangan ng guide. Nakakabilib ang progress mo, Victoria. Keep it up! Salamat po TL. Pagbubutihin ko pa po. Sa mga araw na halos wala na siyang pahinga at napapagod na sa pambobola sa kliyente para makahabol sila, sa halip na matuwa sa mabuting resulta, mas lalo pa yatang napasama si Victoria. Nakita ni Jed ang paggaling niya sa trabaho bilang hudyat na kaya niya nang walang gabay. Ikinainis niya yun, subalit wala na siyang magawa kung hindi ang tanggapin ang papuri nito. Naisip niya na may ibang pagkakataon pa.
Sa sumunod ngang araw na narinig niya ang magaganap na event sa kumpanya nila, nakabuo siya ng magandang ideya. Wow, te, flawless na flawless ang aura mo ah. May date ka ba? Ako, asawa ko lang ang sinama ko. Mabuti na lang mabait ang company at pwedeng magdala ng +1. Sinama mo nga, pero nauna na ron ng chibog oh. Buti na lang nagpaiwan yung sa akin. Siya ngayon ang bantay ng mga chikiting habang nagliliwaliw ako. Hay, excited na ako. So, sino mas swerteng lalaking kasama mo, Victoria? Hindi ko pa alam eh. Pero baka mamaya kasama ko na siya. Uy, showbiz ka ha. May nililihim sa atin to, Brenda, oh. Nahihiyang ngiti na lang ang ginawad ni Victoria sa pag-usisa ng dalawang katrabaho na mas lalo namang ikinaintriga ng mga ito. Tumuloy na ang tatlo sa party na inisponsora ng kumpanya. Sa entrada pa lang, kita na ang pagtagal ng tingin ng ibang bisita sa postura ni Victoria. Subalit hindi niya ito pinansin at sa iba naghahanap ang paningin. Nang makita niya si Jed sa pulidong ayos ay halos manghina siya sa sobrang taas ng kanyang nararamdaman. Ang ganda ng dating nito ngayong hindi nakadamit pang trabaho. Sabay-sabay naman sina Brenda at Janet sa paglapit sa pwesto ng kanilang TL. Pinilit wag bilisan ni Victoria ang mga hakbang papunta kay Jed. At nang magkaharap sila, napangiti ito. Babatiin niya na sana ang lalaki nang unahan siya nito. Oh, nandito na pala kayo. Dito na lang kayo sa mesa natin pumwesto. Salamat, TL. Sinong kasama mo? Fiancé ko pala si Rochelle. Han, mga kasama ko pala sa team. Si Victoria, Brenda at Janet. May mga date ba kayo ha? Hi, nice to meet you. Wow, ang ganda mo sis. Nice to meet you din. May bakante bang upuan, TL? Asawa ko lang ang kasama ko. Itong dalawa wala eh. Bale, 4 lang. Di ba may hinihintay ka pa, Victoria? Pa-reserve pa ng isa, TL. Huwag na. Nag-text na siya na hindi na matutuloy. Nagtaka si Brenda sa biglaang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Victoria. Kani-kanina lang ay halos lumundag ito sa saya. Ngayon naman, bigla itong tumahimik. Pinagkibit-balikat naman niya yon nang nagsimula ng kaganapan. Si Victoria naman, pilit tinataga ng sarili sa pagharap sa mga kasama kahit sa loob-loob niya, tila binabasag na siya sa natuklasan. Panay ang nakaw niya ng tingin kay Jed at sa kasama nitong babae. Sa pagkakataong yun, napagtanto ni Victoria na may iba nga talagang gusto ang lalaking hinahabol-habol niya nitong nakaraan. Maaaring yun ang tunay na dahilan kung bakit ito lumalayo. Halos isang iglap lang ang nangyaring event at natagpuan na lang niya ang sarili na lugmok papauwi. Namataan naman ng nanay ni Victoria na si Carmen ang pagdating ng kanyang anak na para itong binagsakan ng langit at lupa. Anak, mag-isa ka lang bang umuwi? Akala ko ba iahatid ka ng boyfriend mo rito at ipapakilala mo ako? Anong nangyari sa party niyo at parang ang lungkot mo? Wala na, Ma. Walang kwenta ang lahat. Nagpagod ako para sa wala. Sana itinulog ko na lang. Ha? Ano ba kasing problema? Sabihin mo para matulungan kita, anak. Nagmukha lang akong tanga ron, Ma. All this time pala, may fiancé na siya. Umasa pa naman ako. Umasa ako na may laman yung pagiging mabait niya sa akin, pero wala. Ako lang itong niloloko ang sarili ko. Bobo! Bobo! Ang bobo ko! Pinagsasampal ni Victoria ang sarili na agad namang pinigilan ni Carmen. Naghalo ang awa at galit niya sa inaasta ng anak. Maganda at mabait si Victoria kaya hindi niya maisip ang rason kung bakit ito umuwing luhaan. Tuwang-tuwa pa naman ito kanina sa binabalak na pagdala ng katrabaho na lagi nitong ikinikwento. Ngayong bumaliktad ang nangyari, hindi niya maiwasang mainis. Sa isip niya bilang ina, walang mali sa ugali ng kanyang unika iha. At ang lalaking yon at kalaguyo nito ang may kasalanan. Hindi ka bobo, anak. Sigurado ka ba na hindi niya ginawa yun para lang pagsilosin ka?
Malay mo, inaabangan niya lang ang reaksyon mo sa kilos niya. Style kumbaga. Hindi ma, seryoso yun sa kanila. Kanina nga halos hindi niya ako matingnan. Tutok na tutok siya sa babaeng yun. Sinayang niya lang talaga ang oras at effort ko. Shh, kumalma ka muna. Hindi naman ibig sabihin nito na huli na ang lahat. Huwag mong sabihin na sumusuko ka na anak. Ano pa bang magagawa ko, ma? May fiancé na siya. Siya na ang nanalo. Papakasalan pa. Hindi kita pinalaking mababa ang tingin sa sarili, iha. Kung gusto mo talaga siya, marapat lang na maangkin mo. Asawa nga naaagaw, fiancé pa kaya. Wala sa lahi natin ang basta-basta na lang sumusuko. Sa halip na bigyan ng maayos na pangaral ang anak, pinalala ni Carmen ang sitwasyon. Pasuko na sana si Victoria sa mga nalaman niya ngayong gabi. Ngunit taliwas ang takbo ng isip ng ginang. Wala sa bokabularyo nito ang limitasyon, may sabit man ng lalaki o wala. Hindi ko po kayo maintindihan, ma. Mukhang kailangan ko na talagang ipagtapat ito sa iyo, anak. Hindi ba simula nung bata ka pa, nagtataka ka kung bakit sa umpisa minsan lang tayo uwian ng papa mo? Hindi talaga siya nag-abroad, iha. May dapat kang malaman tungkol sa totoong nangyari. Ano pong tungkol doon? May naunang asawa ang papa mo. Nakuha ko lang siya. At sa huli, pinili niya tayo dahil hindi ako sumuko. Kita mo naman, sa huling hantungan niya, ako ang nagwagi. At posible rin para sa iyo yon, Victoria. Mas mainam pa nga ngayon na hindi pa kasal ang lalaking gusto mo. May malaking pag-asa ka pa. Panigurado yan. Pero ayoko mang-agaw, ma. Mali yun. Huwag ka ng maraming dahilan, iha. Gusto mo ba talaga siya? Makakaya mo bang basta na lang siyang makulong sa ibang babae? Kung hindi, dapat ngayon pa lang, kumilos ka na. Dahil sa paghihikayat ng ina, tuluyan ang nalaso ng isip ni Victoria. Usigin man ang konsensya, ginawa niyang katwiran na kung naging maayos ang resulta ng ginawa ng kanyang ina, walang masama kung gagayahin din niya ito. Sa sumunod tuloy na pagpasok niya sa trabaho, mas lalo niyang pinaigting ang pakikipaglapit kay Jed. Lagi niyang inaabangan ang pagkakataon na magsulo sila. Nang minsang maiwan sila sa break room, sinadya niyang matapunan ng kape at nagpanggap na napaso para makuha ang simpatsya ng lalaki. Ouch! Tulong, TL! Mainit! Napaso ako! Hala, halika, sasamahan kita sa klinik. Huwag na po. Tulungan niyo na lang po akong basahin to ng malamig na tubig sa gripo. Sigurado kang okay ka lang sa ganito? Kapag sumasapit naman ang gabi, pilit siyang nagpapahuli at hindi sumasama sa ibang katrabaho para makisabay kay Jed pauwi. Naging madalas at mas lumala ang gawain niyang yon na umabot pa sa puntong nagpapaiwan siya para sadyang makisabay sa kotse ni Jed. Nakita yun ni Rochelle na pinagmulan pa ng away na magkasintahan. Hindi naman nakatiis si Jed at pinatawag na si Victoria dahil sa nakababahala nitong kilos na hindi na nagdudulot ng maganda. TL, hanap mo raw ako? Didiretsahin na kita, Victoria. Kailangan mo nang tigilan tong ginagawa mo. Ayokong mag-assume pero hindi rin ako manhid para maramdaman na may iba kang pinaparating sa mga kilos mo eh. Kung hindi pa rin klaro sa'yo, engaged na ako. Ayokong pagmulan to ng gulo kaya please lang, maging professional na lang tayo rito. Kasi kung ipagpapatuloy mo pa to, mapipilitan akong ilapit to sa HR. Wala naman akong ginagawang masama, Jed. Hindi ko naman sinasadya kung ganitong nararamdaman ko. Pakiusap, huwag mo akong isumbong. Importante itong trabaho na to sa akin. Hindi na to normal, Victoria eh. Bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon ah. Pero kapag naulit pa to, pasensyaan na lang tayo. Alam kong matalino ka. Kaya pakiusap naman, umayos ka. Hindi lang para sa akin to. Para na rin sa kapakanan mo. Naiintindihan mo ba?
Napahiya na naman si Victoria sa ikalawang pagkakataon. Kung noong una, pinipili pa ni Jed ang sasabihin. Ngayon, ramdam niya na ang sama ng loob nito. Tila ang bawat paraang maisip niya, hindi gumagana para makuha ang lalaki. Ngunit sa halip na sumuko, ginawa niyang inspirasyon yon para pag-igihan ang susunod pa niyang balak gawin. Para ba kay TL yung files, Brenda? Akin na, ako na maghatid sa kanya. Ho? Hindi na, te. Kaya ko na. Te, hayaan mo na. Ipaubaya mo na lang kay Victoria yan. Ipinarating ni Janet kay Brenda sa pamamagitan ng tingin ng ibig niyang sabihin. Hindi man lantaran, ngunit sa pasimpleng pagtapang ni Victoria sa pag-aaligid kay Jed, nakakapansin na ang dalawa niyang kasama. Hindi siya sinaway ng mga ito at mas lalo pang tinutulungan sa balak nito kapag may pagkakataon. Kinonsinti nila ang gawain ni Victoria dahil kahit naman sila, may ganun din. Kahit na may sari-sarili na silang asawa. Nagsakto namang ibinalita sa kanilang lahat na may gaganaping team building na aabuti ng 3 araw. Doon mas nahikayat si Victoria na gawin ang matagal niya nang pinaplano. Na-excite na ako, te. Aaura talaga ako sa beach. Ire-ready ko ng swimsuit ko, no? Ikaw, Victoria, may pang-aura ka na ba? Meron naman akong nabili. Pero mukhang ngayon lang ako may paggagamitan. Ay, mukhang may pasabog ka talaga, te, ah. Support ka namin dyan. Sa araw naman ng mismong pag-alis nila, halata pa rin ang tampo ni Rochelle sa kasintahan. Bunga yun ang ginawang pag-iwan ni Victoria ng gamit sa sasakyan ni Jed nung nakaraan. Nakapagpaliwanag ng lalaki ng maayos, ngunit hindi niya maiwasang may maramdamang hinanakit. Lalo pa ngayon na sinusubok ang tiwala niya. Hindi pa nakatulong ang sumbong ng kaibigan nilang si Oscar sa pagdikit ng isa nilang katrabaho kay Jed. Alam niyang natatagalan na ang pagkilos sa mismong kasal nilang dalawa. Kaya ngayon, binabagabag na ang isip niya sa maaaring mangyari. Ayaw man niyang pag-isipan ng kasintahan ng masama. Minsan, naiisip niya na nagsasawa na itong maghintay. Han, pansinin mo na ako. Hindi naman ako makaalis ng masama ang loob mo. Bati na tayo, please. Mamimiss kita, Han. Ilang araw din yun. Umalis ka kung gusto mo. Pinipigilan ba kita? Hindi naman sa ganun, Han. Ayaw mo ba talagang maniwala na wala lang yung nakita mo? Na pinagsabihan ko na siya at pinagalitan sa trabaho. Alam mo namang hindi ko kayang sirain ang tiwala mo eh. Gets ko naman na may mga babae talagang umaaligid sa'yo. Pero hindi naman naabot sa ganon kung una pa lang pinipigilan mo, Jed. Nagulat nga rin ako na ginawa niya yun. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Paulit-ulit na lang tayo rito eh. Alam mo, umalis ka na lang, Jed. Magpalamig na lang tayo ng ulo pareho. Saka na tayo mag-usap pagbalik mo. Baka may masabi pa akong hindi mo gusto. Bagamat hindi pa nagkakaayos ang magkasintahan, wala pa ring nagawa si Jed kung hindi ang sumama sa team building nila. Hindi naman kasi siya pwedeng lumiban dahil siya ang team leader. Kahit nga lang idaan niya sa pilit na pagtawa at pakikisabay sa kasiyahan ng mga kasamahan, hindi nakalampas kay Victoria ang kalungkutang nakikita sa mukha nito sa tuwing akala niya walang nakatingin. Kaya naman nang matagpuan niyang mag-isa lang ito sa pampang, agad niyang nilapitan ang lalaki. Okay ka lang ba, TL? Mukhang malalim yata ang iniisip mo, ah. Kanina ka pa dyan, oh. Magsisimula na mga games. Baka hindi ka na makasabay dyan. Ayos lang ako, Victoria. Bumalik ka na ron. Susunod na lang ako sa inyo. Gusto ko lang munang mapag-isa saglit. Sige, kung hindi ka sasama, dito na lang din muna ako para may kasama ka. Ano ba? Hindi na, mauna ka na. Ayos nga lang ako eh. Hi, TL. Kung may problema ka, pwede mo naman akong... Ano ba? Hindi ka ba makaintindi? Ayoko nga sumabay sa'yo. Ilang beses na kitang tinataboy pero panay dikit ka pa rin sa akin. Dahil sa'yo nagkakaroon na ako ng problema eh. Natulala si Victoria habang galit naman na umalis si Jed palayo sa kinatatayuan niya.
Ngayon niya lang nakita ang kakaibang galit nito sa harap niya mismo. Abala ang mga katrabaho nila sa palaro. Ngunit dahil sa lakas ng boses ng lalaki, may ibang napatingin sa kanilang direksyon. Agad namang lumapit sina Brenda at Janet sa kaibigan ng saktong papaiyak na ito. Sabay naman nila itong inalo. Gusto ko lang naman sanang tumulong. Bakit ganon? Hayaan mo muna, te. Mukhang stress din kasi ang isang yun. Baka natsyempohan mo lang tapos napuno. Enjoy mo na lang muna yung event, okay? Oo nga, siguradong lalamig din ang ulo nun mamaya. Umalis na siya. Paano ko umuwi na siya dahil sa ginawa ko? Hindi naman pwede yun, te. Team leader pa rin natin yun. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta na lang umuwi, no? Cheer up ka na. Sayang ang aura mo, oh. Humupa man ang kaninang kaganapan, hindi pa rin mapakali si Victoria sa pwesto niya kahit nagsisimula na ang inuman nila kinagabihan. Nang makabalik si Jed kasama si Oscar, mukhang ayos na ang lagay nito at nakikisabay na sa pagtagay. Panay tingin naman si Victoria sa kinauupuan ng lalaki kahit na halatang ayaw siya nitong bigyan ng pansin. Napansin naman ni Oscar na malungkot pa rin si Jed, kaya para pagaangin ang loob ng kaibigan, panay ang alok niya rito ng alak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pre. Kahit anong paliwanag ko, ayaw niyang tanggapin eh. Tapos hindi niya na sinasagot ang tawag ko. Ganun talaga ang mga babae, pare. Pero hindi ka naman matitiis nun eh. Kaya pagkabalik mo, bumawi ka na lang. Bigyan mo muna siya ng space tapos habang naghihintay, subukan mo mag-enjoy. O eto, lumakla ka pa para makalimot ka. Daya naman ng tagay mo, pare. Puno yan, oh. Yelo lang yan, ano ka ba? Tunggay mo na at iikot pa to. Sa paglalim ng gabi, ay siyang pagdami ng bote ng alak sa paligid nila. Ang ingay na rin nila lalo. Pagdaan ng ilang sandali, kanya-kanya ng paalam ang kalahati ng grupo. Habang ang iba naman, bulagta na sa dalampasigan na inalalaya ng ibang kasamahan. Nauna na rin si Janet sa pagpapahinga at may naiwan namang iilan sa kanila. Natagpuan niyang magkaakbay na sina Brenda at Oscar, habang si Jed naman nakayukyuk na sa pwesto at halata ang pamumula. Wala pa mang tama ng alak si Victoria at nagmamatsyag lang nang bigla siyang lapitan ni Brenda. Medyo nakainom ito ngunit matuwid pa ang kilos. Te, ikaw na magatid kay TL sa kwarto niya ha. Ako nang bahala kay Oscar. Ha? Eh, paano ka? Magbabanlaw lang kami rito. Mauna na kayo. Sige na, hanggat nakakatayo pa yung si TL. Nag-aalala man na baka itaboy ulit siya ni Jed, sinubukan pa rin ni Victoria na alalayan ito. Mukhang wala naman sa sarili ang lalaki at basta na lang nagpaanod ng tulungan niya. Ipinagpasalamat na lang niya na sa kabila nun, matuwid pa itong maglakad papunta sa tinutuluyan nila. Nabuksan pa nito ang pinto. Ngunit nang papasok na sa sariling kwarto, muntik nang matumba si Jed. Mabilis na inagapan ni Victoria ang kanyang pagtumba. Dahilan para pareho silang tuluyan na bumagsak sa sahig ng silid. Nang mag-angat ito ng tingin sa pagkakasalampak, napatingin ito sa kanya. May dumaang malungkot na ekspresyon sa mukha ng lalaki. Ayos ka lang ba, Jed? Han? Bakit nandito ka, Han? Ha? Tinawag mo ba akong Han? Namiss kita, Han. Patawarin mo na ako, Rochelle. Please. Kung gusto mo, aalis na ako sa trabaho. Basta patawarin mo lang ako. Nakikiusap ako. Tila may patalim na bumaon sa puso ni Victoria nang marinig ang pagtangis ni Jed habang tinatawag ang pangalan ng kasintahan. Ilang segundo ang nakalipas. Tuloy pa rin sa paghingi ng tawad si Jed na kanyang ikinarindi. Subalit sa halip na umalis na lang dahil sa narinig,
Naisip niyang gawin ang bagay na alam niyang maaaring makapagpabago ng lahat. Bumalik sa kanya ang sinabi ng kanyang ina. At sa gabing yun, habang inaakala ni Jed na si Rochelle ang kaharap, sinamantala ni Victoria ang pagkakataon para tuparin ang kanyang matagal nang ninanais. Ang maangkin ng tuluyan ng lalaki kahit na sa paraang alam niyang mali. Kinabukasan, "Teka, bakit nakalak to? Jed, pre, tulog ka pa ba? Lumabas ka na dyan! Kailangan ka na para sa check-out! Pre, gumising ka na dyan!" TL, hinahanap ka na sa labas. Ha? Sandali lang, pre. Ay naku, bilisan mo na dyan! Mauna na ako ha! Sumunod ka na lang! Inatake si Jed ng sakit ng ulo sa biglaan niyang pag-upo. Doon naman niya natagpuan ang figura sa kanyang tabi na kanina pa pala siya matamis na tinititigan. Nang mamukhaan niya si Victoria, nanlaki ang mata niya at nawala ang antok sa kanyang sistema. Biglang bumigat ang kanyang sikmura nang maisip ang maaaring nangyari kung bakit ganito ang nakamulatan niya. Ganun pa man, pinilit niyang kumpirmahin at hiniling na sana mali siya ng kutob. Victoria, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Nakalimutan mo na ba ang nangyari, TL? Kung paano natin pinagsaluhan ng gabi? Anong? Wala akong maalala. Nagsisinungaling ka. Hindi ko alam kung anong pinapahiwatig mo. Pero wag mo ako niloloko. Huwag ka na magmaang-maangan, Jed. Alam mo sa sarili mo kung anong nangyari sa ating dalawa. Nababaliw ka na, Victoria. Lumabas ka sa kwarto ko ngayon din. Bago pa makita ng iba kung gaano ka kadesperada. Sige, mahal ko. Lokohin mo pang sarili mo. Pero itong tatandaan mo, ito na ang huling beses na itataboy mo ko. Dahil sa susunod, ang bunga na mismo ng ginawa natin ang magpapatunay ng totoong nangyari. Maghintay ka lang dahil makikita mo rin kung para kanino ka talaga nararapat. Binitawan ni Victoria ang mga salitang yon habang hinihimas ang impis na tiyan at nakatingin sa kanya na parang may pinapahiwatig. Dinaga naman bigla ang dibdib ni Jed sa sobrang pagkabigla sa nangyari. Kahit nang makaalis na lang ito, panay pa rin ang subok niyang alalahanin ang nangyari sa labis niyang kalasingan kagabi. Ngunit kahit sampal-sampalin niya ang sarili, walang nanariwang alaala sa kanya. Dumaan naman sa isip niya ang mukha ni Rochelle, kung paano niya mapapaliwanag sa kasintahan kung may nagawa man siyang kasalanan. Pre, kanina ka pa tulala dyan. Ayos ka lang ba? Ayos lang, pre. Dalihan mo na dyan para makauwi na tayo. Mismo na si Rochelle, no? Pero, sure ka bang ayos ka lang? Putlang-putla ako, oh. Mukhang naparami ka yata ng inom kagabi, ah. Speaking of kagabi, may naalala ka ba, pre? Ikaw ba yung nagatid sa akin sa kwarto ko o ibang tao? Baka natatandaan mo kung sino. Ha? Sorry, pre, di ko na maalala eh. After kasi ng ilang bote, sa iba na ako na busy. Alam mo na, side quest kumbaga bago tayo umuwi. Maloko ang pagkakasabi ng kaibigan na kanyang ikinalito nung una. Nang dumaan sa kinatatayuan nila si Brenda at kumindat sa direksyon nito si Oscar, doon niya lang napagtanto ang ibig nitong sabihin. Alam niyang may kanya-kanyang asawa na ang dalawa, kaya sa isiping nagawa niya rin ang parehong kasalanan ng mga ito kagabi, muntikan na siyang masuka. Hindi na bago sa kanyang pakikiapid sa kalakaran nila. Subalit mula dati, kampante siyang hindi siya gagaya sa ganun. Ngunit ngayon, hindi niya maiwasang mandiri sa sarili. Ilang araw pagkatapos nitong umuwi galing sa team building, napansin ni Rochelle ang pagiging problemado ni Jed. Tila ayaw siyang tignan nito at kung magkaharap man sila, may lungkot na dumadaan sa malalim nitong mata. Sa isiping dahil pa rin yun sa nakaraan nilang away, hindi na siya nakatiis at pinatawad ang kasintahan. Napagpasyahan niya na kung ano man ang duda niya nung nakaraan,
hindi matutumbasan ang tagal ng kanilang pagsasama. Ibig sabihin ba nito, bati na tayo, Han? Oo na, pero huwag ka nang uulit ha. Kapag may ginawa ka pang makakasira sa tiwala ko, hindi na talaga ako magbibigay ng chance sa'yo. Ayokong pinaglololoko ko. Kaya, mangako ka, Jed. Oo naman, Han. Makakaasa ka. Pangako, hindi na ako uulit para hindi ka na magtampo. Hmm? Siguraduhin mo lang natutupad ka sa mga sinabi mo. Mariin ang pagpikit ni Jed nang sa wakas, malaya niya nang nayakap ang kasintahan na hindi na masama ang loob sa kanya. Inaatake pa rin siya ng konsensya sa nangyari sa pagitan nila ni Victoria. Ngunit ngayong napatawad na siya ng babaeng mahal niya, naisip niyang wala na siyang dapat problemahin pa. Ang dapat niya nalang gawin ngayon, bumawi kay Rochelle at gumawa ng paraan para itago ang kasalanan niya kahit na ano ang mangyari. Mukhang napapadalas ang pagpapatawag mo sa akin sa opisina mo, TL ah. Ano? Na-miss mo ba ako? Nako, baka may maghinala na sa atin yan. Sige ka. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo, Victoria. Ha? Nasabihan na kita ng ilang beses na lumayo ka sa akin. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, pwede ba? Tumigil ka na. Nakuha ko na nga ba talaga, Jed? Balita ko, sobrang sweet niyo pa rin ang babaeng yon. For sure, hindi niya alam ang nangyari. Kaya ang tapang mo ngayon. Ako na nakikiusap sa iyo, Victoria. Pwede ba? Kalimutan na lang natin ang nangyari. Kakaayos lang namin ni Rochelle ang problema namin eh. Ayoko masira kami ng dahil lang sa isang pagkakamali ko. Kaya please, pakiusap lang. Nagmamakaawa na at nauubusan na ng laban si Jed sa harap ni Victoria. Ngunit sa halip na habag ay puot lang ang naramdaman niya. Dagdag pa sa sama ng loob niya ang tila wala namang bakas na nagbunga ang namagitang gabi sa kanila ng lalaki. Buong akala niya may mabubuo agad sila para tuluyan niya ng maangkin ang lalaki. Subalit sa nangyayari nitong nakaraan, bumaba ang tsansang nagtagumpay siya sa kanyang plano. Handa ka magpakumbaba para sa babaeng yon? Ano bang meron siya na wala ako, ha, Jed? Sabihin mo, para maayos ko. Siya lang ang mahal ko, Victoria. At kaya kong gawin ang lahat para hindi siya mawala. Kahit nang kapalit nun, ipatanggal ka sa trabaho. Kaya hanggat may respeto pa ako sa'yo, kalimutan na lang natin ang lahat ng to. Tinatakot mo ba ako? Baka nakakalimutan mong team leader ka rito. Isang pagpapakalat ko lang na may nangyari sa ating dalawa. Alam nating pareho na masisira ka. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat ka sa sinasabi mo, Jed. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Sa iniwang babala na yun ni Victoria, mas lalong nawala ng pag-asa si Jed na panatilihing lihim ang nagawa niyang kasalanan. Sa kabilang dako naman, agad ibinuhos ni Victoria ang galit pagka-uwi sa bahay nila. Sa hindi na mabilang na beses niyang pagtingin kung nagdadalang tao siya, ganun pa rin ang kinalalabasan. Tila inaasar siya ng negatibong resulta na nagpausbong na naman sa hinanakit niya. Kaya hindi niya napigilang manira ng kung anong gamit na kanyang mahawakan. Nabahala naman si Carmen na kanyang ina sa ginagawa ng anak nang makita siyang halos mawala na ito sa sarili. Diyos ko, iha, basag na lahat ng gamit dito sa bahay. Anak naman, tumigil ka na bago mo pa masaktan ang sarili mo. Negative na naman ang result, ma. Nakailang subok na ako, pero wala talaga. Hindi ko matanggap. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang ikasal sa iba, ma. Hindi ko kaya. Mas mabuti pang mawala na lang ako. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Victoria? Umayos ka. Alam kong kinumbinsi kita dati na gawin ang lahat para makuha ang lalaking yon. Pero hindi ko maatim na halos mabaliw ka dahil lang doon. Kailangan mong tibayan ang loob mo. Kung hindi mo siya makukuha sa ganitong paraan, puntiryahin mo ang mismong taong balakid sa pagitan nyo. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?
Pansamantalang tinigilan niya ang pag-iintindi kung buntis ba siya o hindi. Nag-isip muna si Victoria ng ibang paraan para tuluyan ng matapos ang relasyon ng magkasintahan. Balak niyang ilahad sa lahat ang katotohanan at isinakto niya sa mismong birthday yun ni Jed gawin. Inimbitahan ng team leader nila ang mga katrabaho sa gaganaping party maliban sa kanya. Halatamang ayaw siya nitong pumunta. Hindi niya na yun ininda dahil bukas makalawa, may ibibigay siyang sorpresa. Uy, happy birthday! Gara ng party mo, pre. Mukhang pinaghandaan talaga. Salamat. Gawa to lahat ni Rochelle, pre. Nagulat nga rin ako pagkagising ko may ganito na pala. Kung sineswerte ka nga naman, oh. Sana all. Naku, wag mo nang pakawalan yan. Itali mo na bago pa matauhan. Loko ka talaga. Sige na, maupo ka na lang doon at magsisimula na ang party mamaya. Hindi man sobrang magarbo, halata namang pinag-isipan ng hinanda ni Rochelle para sa kasintahan nito. Walang pagsidla ng tuwa ni Jed habang ginagala ang paningin sa paligid at binabati ang mga bisitang kanyang inimbitahan. Akala niya'y wala nang makakasira pa ng araw niya nang magawi ang tingin niya sa isang mesa kung saan naroon ang pwesto ng kanyang mga katrabaho. Prenteng nakaupo roon si Victoria. Kahit hindi siya nito lapitan, may kakaiba namang mensahe sa mata nito na labis niyang ipinangamba. Nagulat na lang siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Nang makitang si Rochelle yun, saka lang siya kumalma. Pilit niyang inalis sa isip ang pag-inda ng presensya ni Victoria. Han, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala dyan ah. Ayos lang ako, Han. May inaalala lang ako kanina. Magsisimula na ba ang party? May ilang minuto na lang, Han. Hinihintay na lang natin si Papa. Ah, ito na pala siya. Pa, buti nakarating kayo. Napagod po ba kayo sa biyahe? Sorry, hindi na po kita nasundo. Kailangan kasi ako rito. Ayos lang at alam kong marami ka pang inaasikaso. Ito na ba ang mapapangasawa mo, anak? Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Jed po, sir. Nice to finally meet you po. Matagal ko na kayong gusto makaharap para formal na hingi ng kamay ni Rochelle. Kabado si Jed habang pinapakiharapan ng ama ni Rochelle na si Antonio. Matagal itong nagtatrabaho sa abroad kaya sa buong pagsasama nila, ngayon niya lang ito personal na nakasalamuha. Ayon sa mga kwento ng kasintahan, mabait naman daw ang papa niya. Hinayaan lang ang anak sa napili nitong pakasalan. Ganun pa man, bakas ang malalim na pagkilati sa kanya ng nakatatandang lalaki kaya hindi niya mapigilang kabahan. Tila inaarok siya nito. Bago pa man mahalata ang takot niya, mabuti na lang nagsimula ng party. Pagkatapos kumain ng mga bisita, nakuha ang atensyon nila nang pumunta sa harap si Rochelle. Nabusog ba ang lahat? For sure, kung may pambara, dapat may panulak, di ba? Pero bago tayo magsitagay, may isa pa akong hinanda para sa birthday boy. Ha? Anong... Gulat ka, no? Chillax ka lang, pre. Pinaghandaan namin tong regalo na para sa'yo. Medyo matagal ko na tong hinanda at kinasabot ko pa ang mga katrabaho mo, Han. Happy birthday sa pinakamamahal kong fiancé. Sana magustuhan mo to. Sa una, hindi pa alam ni Jed ang aasahan. Ngunit nang may naglitawan na litrato sa nakahandang projector, doon niya nakita ang tinutukoy ni Oscar. Isang video yon na naglalaman ng mga alaala ni Jed kasama ang mga kaibigan at katrabaho. Maging ang ilang litrato na kasama si Rochelle, naroon din. Hinawakan naman ni Jed ang kamay ng kasintahan bilang pagbatid ng pasasalamat at galak sa nakikita. Totoo nga talaga ang sinabi kanina ni Oscar na napakaswerte niya sa babaeng mahal niya. Salamat, Hana. Sobrang saya ngayon ng puso ko. Deserve mo ang lahat ng tuhan. Sa sobrang tagal kitang pinaghintay bago pag-usapan ng kasal natin,
Alam kong kulang pa to sa pinakita mong pasensya at pagmamahal sa akin sa nakalipas na mga taon. Ngayon, Han, masasabi kong handa na ako. Talaga ba, Han? Oo, Han. Kaya nga pinilit ko nang umuwi ngayon si Papa para siya na mismo maghatid sa akin sa altar. Ngayon, paghahandaan na lang natin ang mismong kasal. Niyakap ng mahigpit ni Jed si Rochelle dahil sa magandang karagdagang sorpresang yun. Sabay nilang pinanood ang hinandang video sa harap ng magkaakbay. Napuno naman ang tawanan ng party dahil ang mga sumunod na larawan kuha kay Jed ng palihim. May mga anggulo na nakanganga ito habang natutulog sa gitna ng meeting. Anggulong palihim itong kumakain sa ilalim ng mesa at ang iba kuha sa opisina nila na nagsisimula pa lang siya bilang trainee. Tinignan ulit niya si Rochelle para sana ulit magpasalamat nang biglang nagulantang ang mukha nito sa kakaibang ekspresyon. Doon napansin ni Jed na biglang tumahimik ang paligid at nang tignan niya ang screen, maging siya ay nahindik. Nakabalandra doon ang larawan niya na nakahiga. Kumot lang ang saplot niya sa litrato. Tulog siya habang nakayakap sa kanya si Victoria. At makikitang hindi kaaya-aya ang kanilang pwesto. Umalis sa pagkakaakbay niya si Rochelle na kanya namang ikinataranta. Han, mag-e-explain ako. Hindi totoo yan. Magpapaliwanag ako, please. Han, tignan mo ako. And to think na handa na sana ako matali sa'yo. Grabe, tama lang pala na humingi ako ng sign. Ito na yon, sign na maliligtas ako sa'yo. Buti na lang at maaga kang nagloko at hindi ako magkakaroon ng asawang isusumpa ko. Magpakasaya kayo ng babae mo! Han, sandali lang! Huwag mo ko iwan! Magpapaliwanag ako, Han! Nang kunin ni Jed ang braso ni Rochelle para pigilan ito sa pag-alis, isang malakas na sampalang kanyang natamo mula sa babae. Namumula ang mata nito at nagbagsakan ng luha sa pinaghalong galit at hinanakit. Nang tuluyan itong tumalikod, susundan sana ito ulit ni Jed nang si Antonio na ang sunod na humarang. At saan ka pupunta? Balak mo bang pilitin ang anak kong makinig sa kasinungalingan mo, ha? Huwag mo nang bilugin pa ang ulo niya ngayong nakita na ng lahat ng ebidensya. Sinayang mo lang ang pagmamahal ng anak ko sa iyong walang hiya ka. Huwag na huwag ka nang ulit magpapakita sa kanya. Kung ayaw mong malintikan ka. Hindi po totoong lahat ng nakita niyo, sir. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon na magpaliwanag, Sobrang nagsisi ako na binala ko pang ipagkatiwala sa iyong buhay ng anak ko. Buti na lang talaga at ikaw mismo ang nagbuking sa sarili mong sekreto. Napakatarantado mo! walang nagawa si Jed nang si Antonio na mismo ang pumigil sa kanya. Lugmok na lang siyang napaupo habang ang mga bisita naman nagbubulungan at masama rin ang tingin sa kanya. Si Oscar naman ang sumalo sa party at niyaya na mga tao papalabas. Tinapik na lang siya sa balikat ng kaibigan pagkatapos bilang suporta bago ito umuwi. Nanaigang katahimikan sa ngayoy lugar na wala ng laman. Napansin niya na lang kalaunan ng paglapit ni Victoria sa pwesto niya. Umpisa pa lang to, mahal ko. Ngayong wala ng balakid, matutuloy na ang dapat na pagsasama nating dalawa. Mabuti pang patay mo na lang ako, Victoria. Kahit na ikulong mo ko kasama ka. Hinding-hindi ako makakaramdam ni katiting na pagmamahal para sa'yo. Nasasabi mo yan ngayon kasi naninibago ka pa. Baka bukas makalawa, ako naman ang hanap-hanapin mo. Wala na. Nabaliw ka na talaga. Nawalan na ng lakas na maging matapang si Jed. Pilitin man niyang isisi kay Victoria ang lahat. Alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari. Ngayon, ang magagawa na lang niya, magmakaawa kay Rochelle. Dahil totoo sa kanyang sinabi na mas pipiliin niya na lang mamatay kaysa mawalay rito ng tuluyan. Te, ewan ko kung bibilib ako sa'yo o sasabunutan kita. May nangyayari na pala sa inyo ni TL pero hindi mo man lang na-share sa akin. Bakit? Na-share mo na rin ba ang love affair niyo ni Oscar?
Iba naman kasi yun, no? Grabe, hanggang ngayon, naluluka ako sa presentation sa party. Ano na, Victoria? Spill the tea! Wala yun. Hindi ko nga alam kung sino ang gumawa ng ganun sa mismong party ni TL. Bala ko sanang kalimutan na lang. Pero, wala eh. Ganun na nga ang nangyari. Usap-usapan nga rito sa office, te. Ayos ka lang ba? Kapag pinagchismisan ka, huwag mo nalang pansinin ha. Sumbong mo sa amin. Kami nang bahala sa mga tsakang yun. Pagkabalik sa trabaho, gaya ng inaasahan ni Victoria, karamihan sa mga yon ay naging saksi sa nangyari sa party. Halos lahat, mapanghusgang tingin na iginagawad sa kanya sa tuwing napapadaan siya. Sa halip naman na mahiya, natuwa pa siya ngayong alam na ng lahat na may namagitan sa kanila ni Jed. Yun nga lang, ilang araw na ring hindi pumapasok ang lalaki na ipinag-aalala niya. Ayos lang naman ako pero may balita ba kayo kung bakit hindi pumapasok si Jed? Baka pinapahupa lang ang nangyari. Ano te? Ang totoo niyan, narinig ko kay Oscar na hanggang ngayon pabalik-balik si Jed sa bahay ni Rochelle. Ayaw niyang paawat doon, tapos todo load sa harap ng gate kahit laging tinataboy ng tatay ng girl. Kahit si Oscar stress na rin. Ay, true ba yan? True na true. Pero balita ko rin mukhang malapit na rin sila magkaayos. Kasi di ba kagabi umulan? Kahit daw ayaw kausapin ni Rochelle si Jed, pinatiran niya pa rin ng payong. Kung ako rin, lalambot sa ganun eh. Mantakin mo, ilang years din sila. Ay, no offense ha, Victoria. Pilit ng ngiti na lang ang ibinalik ni Victoria sa mga kaibigan. Kahit sa loob-loob niya, naiinis siya. Para tuluyang hindi na magkaayos ang dalawa, ginawa niya ang huling hakbang ng kanyang plano. Sa kabilang banda, palihim na pinapanood ni Rochelle si Jed sa bintana ng kanyang silid. Matyaga pa rin itong naghihintay sa labas mula ng ilang araw nang nakalipas. Halata sa mukha nito na kulang sa tulog. Mawawala lang ito saglit ngunit babalik din sa harap ng bahay nila. Mukhang talagang nagsisisi na ito sa nangyari. Patibayin man ang sarili, ngunit nagiging marupok siya at napapaisip. Balak niya sanang harapin na si Jed ngayong araw ng saktong may nagpadala sa kanya ng mensahe. Pagkatapos basahin ang nilalaman nun, basta na lang niyang nabitawan ang cellphone. Narinig naman ni Antonio ang iyak ng anak niya kaya dali-dali niya itong dinaluhan. Iha, ano nangyari? May mali ba sa akin pa? Ginawa ko naman ang lahat para sa relasyon namin ni Jed. Gusto ko lang namang ikasal sa lalaking mahal ko. Pero bakit parang imposibleng pangarapin ang bagay na yon? May kasalanan ba ako kaya ako pinaparusahan ng ganito? Huwag mo sisihin ang sarili mo, anak. Kung may dapat mang magdusa, yun ay ang tarantadong lalaking yun at ang haliparot na katrabaho niya. Hindi ko na po kaya ang sakit pa. Gusto ko na lang sumuko. Hindi man niya harap-harapang nakita. Napag-alaman ni Antonio na ang laman pala ng mensaheng natanggap ng anak ay ang pribadong litrato na ipinasa ng kinalantari ni Jed. Kasabay ang mensahe, nagsasaad na balak ni Victoria na ganap na agawin si Jed. Parang kaluluwa na lang si Rochelle pagkatapos ng nangyari. Dagdag pa sa panghihina nito ang pagtigil ng pagbisita ni Jed sa kanila. Umabot na sa puntong wala na itong ganang bumangon dahil sa pagkalugmok. Bilang labis na naaawa sa kalagayan ng anak, doon na napag-isipan ni Antonio na gumanti sa paraang alam niya. Matagal na kitang hindi nakita rito, iho. Ano sadya mo? Kauwi ko lang po, Kainsong. May gusto sana akong hingin pabor sa inyo. Anong may tutulong ko? Kailangan kong pagbayarin ng umargabyado sa anak ko, Kainsong. Gusto kong iparada sa kanila ang hirap na walang katumbas. Desidido na si Antonio sa nais niyang gawin. Sa tulong ng kilala niyang mangkukulam sa luma nilang baryo, balak niyang pagdusahin ang taong nanakit sa anak niya. Gamit ang lumang ritual ni Kainsong,
Dinaan sa malalim na dasal ng matanda ang sasapiti ni Victoria. Isang kaalaman galing sa karunungang itim na tiyak na magpapahirap sa may pakana, nakatumbas ng pinsala na unang idinulot nito. Nanood lang si Antonio. Bilib na bilib at hindi pa rin kumukupas ang kakayahan ng matandang mangkukulam. Pangalan lang at larawan ang kailangan nitong panghawakan para matamaan ang nais na gantihan. Nang matapos na ang lahat, sakalang kampanting umuwi si Antonio. Hindi man nakakamatay ang ganting ginawa niya, mag-iiwan naman yun ng permanenteng marka. Baon ng kaginhawahang yun. Ngayon ay kailangan niya na lang kumbinsihin ng anak na sumama sa kanya sa pagbalik niya sa ibang bansa. Isang hakbang para tuluyan na nitong kalimutan ang mapait na pinagdaraanan. Oh my gosh, te. Ang putla mo ah. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Mukhang lalagnatin yata ako, te. Wala rin akong ganang kumain lately. Sayang naman, may dala pa naman akong lutong ulam. Charan! Hala, uy, anong nangyari dun? Saktong pagkabukas ni Janet ng dalang pagkain, nabigla na lang sila ng dali-daling tumakbo paalis si Victoria. Pagkarating naman sa loob ng banyo, agad siyang nagsuka. Tila hinahalukay ang sikmura niya dahil sa naamoy niya kanina. Nang kumalma na ang kanyang sistema, doon niya pinakiramdaman ang sarili. Pagkaharap niya sa salamin, doon niya napagtanto ang tinutukoy ni Janet. Totoo ngang nanaba siya. Sa halip na malungkot, natuwa sa kaalamang yon si Victoria. Ito na ang isa sa mga hinihintay niya. Ang magkaroon ng sintomas ang matagal niya nang pinapangarap. Kaya hindi pa man uwian, nagmadali na siyang umuwi. Oh, bakit ang aga mong umuwi, iha? May problema ba? Mamaya ko nasasagutin yan, ma. May kailangan muna akong gawin. Alin ba? Ay nako, bakit ka ba nagmamadaling pumasok? Sinundan ni Carmen ang anak paakyat sa silid nito dahil sa pag-aalala. Matyaga niyang hinintay si Victoria sa labas ng banyo. At pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na lang ito na malaki ang ngiti sa mukha. Ipinagtaka niya naman ang kilos nito. Ano bang nangyayari, iha? Sobrang putla mo pero parang nanalo ka sa loto sa laki ng ngiti mo ah. Kailangan na ba kitang ipacheck, anak? Si mama naman, sobrang mapagbiro. Sobra pa ako sa okay, ma. Huwag ka mag-alala. Sobrang saya ko. Natupad na kasi sa wakas ang pinapangarap ko. Magiging nanay na ako. Anong? Buntis ako, ma. Magiging lola ka na. Tuwang-tuwa naman sa balita si Carmen habang pinagmamasdan ng pregnancy test na inabot ng anak. Hindi siya makapaniwala. Sa dinami-rami nilang tinapon na negatibo ang resulta nung nakaraan. Ngayon, nagkalaman na. Maluha-luha namang tumahimik bigla si Victoria na ikinabahala naman ni Carmen. Oh, anak, anong problema? Paano kung nagkakamali na naman pala ako ng kutob, ma? Bakit ngayon lang ako nagkasintomas kahit panay-check ko na nung nakaraan? Ano ka ba? Ganun talaga. Iba-iba ang pagbubuntis ng mga babae. Kaya sa malamang, na-delay lang yang sayo. Huwag mo nang palalimin ang isip mo, okay? Ang mahalaga, dumating na ang magandang resulta. Ang dapat mo na lang intindihin ngayon, ang sitwasyon mo, anak. Kailan mo pala balak magpa-check up? Hihintayin ko na lang po sigurong magkasama kaming pumunta ni Jedma. Gusto kong siyang unang makaalam maliban sa inyo. O sige, ikaw ang bahala, anak. Maganda na rin yan para mapakilala mo ang lalaking yun sa akin. Dapat na natin pag-usapan ng kasal sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, masayang pumasok si Victoria sa trabaho dala ang magandang balita. Si Jed ang una niyang hinanap pagpasok. Simula nung nakaraang insidente, mas lumala lang ang pagiging mailap nito sa kanya. Hinayaan niya naman muna ito pansamantala.
Kampante siya dahil hindi niya na nababalita ang sinusuyo pa ni Jed ang dating kasintahan. Ngunit ngayong may magiging anak na sila, kailangan na nila na seryosong magkaharap. Nang makita niya ang lalaki, dali-dali niya itong sinundan papasok sa bakanting opisina. Jed, kailangan natin mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Victoria. Ubus na ako. Sinira mo ng lahat ng meron ako. Ano pa bang gusto mo? Ang haba na ng ibinigay kong oras sa'yo. Hindi ka pa rin ba makamove on sa babaeng yon? Kalimutan mo na siya, Jed. Nandito naman ako. Ako na lang. Please. Kaya kong tuparin ang kung ano mang pangarap mo kasama si Rochelle. Pwede na tayong bumuo ng pamilya. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Buntis ako, Jed. At ikaw ang ama. Nawindang si Jed sa balita ni Victoria. Noong una, hindi pa siya makapaniwala ngunit nang ipakita na nito ang umbok na tiyan, ay doon na siya nakaramdam ng panghihina. Sa halip na matuwa gaya ng inaasahan ni Victoria, sobrang salungat ang pinapakitang reaksyon ng lalaki na hindi niya nagustuhan. Hindi pwede to. Sigurado ka bang ako ang tatay niyan? Wala na akong ibang lalaki na kasama maliban sa'yo. Kaya wag mo akong pagdudahan ng ganyan. Dapat mo akong panagutan. Ang pananahimik ni Jed pagkatapos noon, tinuring ni Victoria bilang pagsang-ayon. Kaya laking gulat niya nang sunod-sunod ang araw na hindi ito pumasok sa trabaho. Huli niya nang nabalitaan na nag-resign na pala si Jed. Nang puntahan niya naman sa bahay nito ang lalaki, matagal na pala itong nagpaalam na umalis. Wala na ring alam ang pamilya nito sa maaari nitong pinuntahan. Ngayon, hindi na sigurado si Victoria sa kanyang susunod na gagawin. Lalo pa na napapansin niyang mabilis ang paglaki ng kanyang tiyan kasabay ng kirot na panaka-naka niyang nararamdaman nitong nakaraan. Pasasalamat na lang niya na nasa tabi niya ang ina para umalalay sa kanya. Nak, kailangan na nating magpa-check up. Hindi na natin mahihintay ang walang kwentang lalaking yon. Matitiis ko pa naman, Ma. Konting hintay na lang. Siguradong matatanggap din ni Jed na magkakaanak na kami. Darating siya, Ma. May tiwala ako sa kanya. Anak, alam ko kung gaano mo kamahal yun. Pero hindi na normal tong nangyayari sa katawan mo. Dapat maaga nating malaman kung bakit ilang linggo pa lang ang nakalipas, ngunit parang kabuanan mo na. Pakiusap, unahin mo ang kapakanan ng magiging anak mo, iha. Aangal pa sana ulit si Victoria nang bigla siyang nakaramdam ng masidhing sakit sa kanyang sikmura. Mas masakit ito kumpara sa dumaang pangingirot na nararamdaman niya. Halos mamilipit na siya kakadaing hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Hindi na nakatiis si Carmen sa nakikitang kinahihinat na ng anak, kaya siya na mismo ang nagpasya. Pahirapan niyang tinulungan si Victoria para maitakbo sa ospital. Pagkarating naman sa ospital, sa wakas ay nasuri na ang anak. Doon naman binagsakan ng ginang ng isa pang balita na alam niyang ikakawasak ng anak. Ma, nasan ako? Butit nagising ka na, iha. Dinala ka namin sa ospital kasi nawalan ka ng malay. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kumusta po ang baby ko? Ayos naman po siya, di ba, Ma? May gusto ka bang kainin? Bibilang kita sa labas. Ma, sagutin niyo ang tanong ko. Anong nangyari sa baby ko? Pasensya na, anak. Ayokong sabihin to. Pero nung chinek ka ng doktor, nakumpirma nilang hindi ka talaga nagdadalang tao. Nakailang test na sila pero wala talagang makitang bata sa sinapupunan mo. Ibinaba ni Victoria ang tingin sa malaking umbok ng kanyang tiyan pabalik sa pwesto ng ina. May sinasabi ito, ngunit gulong-gulo ang isip niya at hindi marehistro kung pinaglololoko lang ba siya o seryoso ito sa sinasabi. Ma, nagbibiro po ba kayo? Nakita niyo po ba tong tiyan ko?
Anong pinagsasasabi niyong hindi ako buntis? Sige, ipaliwanag niyo. Tatawagin ko ang doktor para siya na rin na magpaliwanag sa iyo, anak. Sige, ipatawag mo silang lahat. Siguro inggit lang kayo, kaya pinapapaniwala niyo ako sa kalokohan niyo. Anak naman. Pagkarating ng doktor, inulit mismo ang pagsuri sa kanyang tiyan ngayong gising na siya. Ganun pa rin ang resulta. Lalong nakumpirma na hindi nga siya nagdadalang tao. Ngunit hindi rin ang mga ito maipaliwanag kung bakit malaki ang tiyan niya at nakakaramdam siya ng sintomas na tanging mga buntis lang ang nakakaranas. Sa halip na manatili pa sa lugar na yon para patuloy na obserbahan, pinilit na lang ni Victoria na umuwi. Tulala siya pagkarating ng bahay habang dinadama ang tiyan na wala namang buhay sa loob. Anak, ilang araw ka nang hindi kumakain. Bumangon ka na dyan, oo. Kailangan mong kumain para mainom ang gamot mo. Bawal yan! Bawal ang gamot! Baka magkasakit ang baby ko! Anak, sige na. Kahit tumigop ka lang ng mainit na sabaw. Ayoko nga sabi! Isusumbong kita kay Jen! Sige ka! Naiiyak na pinagpupulot ni Carmen ang itinapon nitong pagkain. Simula nung insidente sa ospital, nagpatuloy lang ang paglala ng kondisyon ni Victoria. Tuluyan itong pinaniwala ang sarili na buntis siya. Sa kabila ng maraming espesyalista na kanilang nilapitan, iisa lang ang resulta. Sakit daw sa pag-iisip ang iniinda ni Victoria. Pansamantala, binigyan siya ng gamot na hindi naman ito naiinom. Ayaw namang sumuko ni Carmen para malaman ang sagot at sa labis na pagiging desperado, lumapit siya sa albularyo sa pag-asang makakatulong ito. Ang matanda mismo ang bumisita sa bahay nila at nang subukan nitong suriin ang tiyan ni Victoria, labis ang pagtutol nito. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo nga ako! Anak naman, para sa iyo rin ito. Mabilis lang tong gagawin niya para malaman natin kung paano ka mapapagaling. Sinungaling! Gusto niya lang kunin ang baby ko! Hindi ako makakapayag na gawin niyo yon! Kahit magpatayan pa tayo rito! Manang, wala ba kayong gamot pampakalma? Hindi ko kaya na igapos siya ng matagal. Pilit naman itong pinainom ng halamang gamot ng albularya. Dahilan para mawalan ito ng laban sa katawan at hindi na magpumiglas. Pinagpatuloy naman ito ang gawain pagkatapos. Dahan-dahan niyang pinadaan ang kandila sa kabuuan ng katawan ni Victoria. Nagsaad din ito ng kaunting dasal. Nang sindihan na ng matanda ang kandila para ipatak sa nakahandang mangkok na naglalaman ng tubig, doon nagporma ang figura ng isang tao. Pinasa yun ng albularyo at isinaad na may malubhang galit daw ang gumawa nito sa anak niya. Galit yun na naghihiganti gamit ang karunungang itim. Sino naman kaya ang makakapag-isip na gawa ng kalupitan ang anak ko? Sa gitna ng pagdadalawang isip kung maniniwala ba sa hiwaga sa likod ng mga nangyari, mas nanaig kay Carmen ang pananagutan na parte siya sa nangyari kay Victoria. Isa siya sa unang nag-udyok sa anak kung bakit nito pinasok ang kasalanan na ngayon pinagbabayaran nilang pareho. Sinikap niyang hanapin ang mga taong maaaring inargabyado ni Victoria. Subalit bigo siya. Kahit ang mga kaibigan nito, walang alam sa nangyari at kahit na ituro siya ng mga ito sa direksyon ng babaeng ginawa ng anak niya ng masama, hindi na ito mahagila pa. Te, totoo kaya yung nangyari kay Victoria? Ewan, pero kung totoo man, labas na tayo sa kasalanang nagawa niya. Pero nakakatakot, no? Nakakatakot talaga. Kaya kayo tigilan nyo ng kakaharot sa hindi nyo naman asawa ha. Baka bukas makalawa, kayo na ang bisitahin ng karma. Wala mang huling balita mula sa kanya. Pinili na lang na lumayo ni Jed sa dati nitong buhay. Napag-alaman niya ang kinahinatnan ni Victoria bago pa man siya makapagpasya na bumalik at panagutan ang sinabi nitong pagbubuntis. Maliman kung isipin,
nagdulot ng ginhawa para sa kanya na wala silang nabuo. Alam niya sa sariling hindi na sila magkakaayos pa ni Rochelle. Ngunit tinuring niya na ang bagay na nangyari, nagpapatunay lang na hindi sila ang para sa isa't isa. Sa kabilang banda naman, payapa nang namumuhay sa ibang bansa si Rochelle kasama ang kanyang ama. May mapait man siyang karanasan, hindi yun nakahadlang sa kanya na mahanap ang tunay na kasiyahan. Si Antonio na may kumalma na ang nararamdamang galit. Marahil sa takdang panahon, matututunan niyang magpatawad gaya ng ginagawa ng kanyang anak. Nagpatuloy ang buhay ng lahat pagkatapos ang masalimuot na nangyaring yun. Dumaan man ang araw at lahat sila ay nakalimot. Naiwan naman ang aral na kanilang napulot. Na kahit balutin ka man ng inggit at puot, wala pa ring magandang maidudulot ang pagiging haliparot. Wakas! Oh mga ka-DC, salamat sa pakikinig nyo ha. Nakatapos na naman tayo ng kwento natin. Paki-like, comment, share, and subscribe naman mga ka-DC. Malaking tulong yan para sa channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo ng mga binusesan ko. Eto sila ng mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Tapos, i-comment nyo kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon. Pag napili ko ang mga comment nyo, isa-shoutout ko kayo sa next story natin gamit ang karakter kong napili nyo. O, ready ah? Shoutout sa'yo, Joel Oros from Sydney, Australia, Samantha Tate from Bahrain, Noemi Garcia Pabunan, Lisa Takada ng Japan, at Christina Peru. O, tulad ng pangako ko kanina, sasample lang ko kayo ng boses nitong si Johnny. Ready? Jenny, you're my endless love. Oh, kinilabutan ba kayo? Naalala nyo ba yung palabas na to noon? Sino nga bang hindi kinilig kay Johnny noon sa Endless Love 1 sa kwento nila ni Jenny? Salamat sa pakikinig ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod nating kwento. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!